So sa ating nakaraan na pag-aaral mga kapatid, we have come to learn na si Satanas po ay talunan na. Si Satanas po ay ibinagsak ng Diyos mula po sa langit sa pamagitan po ng kanyang mga banal na anghel, Michael and his angels. At kung tatanungin ho natin, kailan po nagsimula na nagtagumpay si Kristo laban po kay Satanas, kung bakit nahulog po siya sa langit? Ang sabi po ng Biblia, ito po ay nagsimula nung si Kristo po ay namatay sa krus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Doon po nagsimula na nahulog si Satanas in this illustration from heaven. At si Satanas po temporarily, may autoridad po siya, again temporarily, laban sa mga mananampalataya by means of accusation. So tuwing may mga bumubulong po sa ating pag-iisip o isipan na binabalik po yung mga nakaraan na pagkakasala po natin sa Diyos, subalit ito na po ay pinatawad na ng Panginoon. Hindi po yung nanggagaling sa banal na Espiritu, kundi nanggagaling mismo kay Satanas, nanggagaling sa kaaway. Pero dahil po nagtagumpay ang iglesia sa pamagitan po ng dugo at kamatayan po ni Kristo, at pati na rin po sa patutuo at kapangyarihan ng Ebanghelyo, ang sabi po ng Biblia, nagwagi at nagtagumpay ang iglesia, not by might nor by power, but by Christ. So ngayon, in the last section ng ating pag-aaralan, we are going to be seeing, mga kapatid, kung paano po umatake si Satanas. Because we have come to learn last time that yung mga strategies na ginagamit po ng kaaway is to bring up the past laban sa iglesia. Pero dahil po nagtagumpay ang iglesia by means of the blood of Christ, ano naman po yung mga ibang tactics na ginagamit po ni Satanas laban sa iglesia? Yan po, kung lolobin po ng Diyos, ay ating pag-aaralan. So sabi po dito sa talatang 13, nang makita ng dragon na itinapon na siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Dito ho natin makikita, mga kapatid, that after Satan is brought down from heaven, ang magiging focus po ngayon ng mambabasa is, wala na po sa langit, kundi dito na sa lupa. Because from verses 1 all the way through to verse 12, yung labanan ay nasa langit. Pero nung ihinagis at itinapon na po ang dragon sa lupa, wala na po yung scenery sa langit, na focus na po dito sa lupa. Subalit may mapapansin ho tayo. Ayon po sa talatang 13, sabi po ng Biblia, nakipaglaban ulit ang dragon dun sa babae. So one of the things we need to learn about this section is, ang chapter 12, verse 13, ay isang expansion of verse 6. So ipinagpapatuloy po ng talatang 13 yung mga nabanggit po sa talatang 6. So ano po ba yung nabanggit sa talatang 6? Well, kung itataas po natin muli ang basa, sabi po ng Biblia po dito sa verse 6, ang babae naman ay tumakas sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 na araw. So lagi ho natin tatandaan that yung mga nabanggit po nung unang bahagi from verses 1 all the way to 12 is one angle of the battle. Pero yung babasahin po natin mamaya from verse 13 to 18 is the exact same scene, pero iniba lang po sa ibang anyo or illustration, na kung tawagin recapitulation. Kagaya po na napag-aralan po natin noon, meron po ipinipresenta po ang banal na Espiritu sa pamagitan po ng isang pangitain o kwento, pero iibahin po niya yung anyo, pero ganoon din ang mensahe. So ngayon, ano po ang nangyari? Dahil nakikipaglaban po at inuusig ng dragon ang babae, this makes us remember an Old Testament passage. At ano po yun? Genesis 3:15. Dito po natin makikita na ang kalaban po ng babae is the serpent.
versus the woman. And then sabi po ng Biblia, the seed of the serpent ay makikipag-away din po sa seed ng babae. Okay? Now, we can see that from Genesis 3:15 na kung tawagin po yung proto-evangelium, which means the first gospel, ito yung unang ebanghelyo na binabanggit po sa buong Biblia. The first gospel ay tumutukoy po sa laban between the snake and the woman. Pero yung binhi ng babae ang siyang dudurog sa ulo ng ahas. At yan ang ipinipresenta po dito in Revelation 12, na nakikipaglaban pa rin yung ahas dahil galit na galit po siya, dahil nawalan po siya ng otoridad sa langit na mag-akusa laban sa church. So you will notice that in chapter 12 very often. Madalas na nagagalit ang demonyo. Madalas na nagagalit si Satanas. Now, mga kapatid, please pay attention, okay? Madalas po siya na nagagalit. So, kailan po siya unang nagalit? Well, itaas po natin ang basa sa talatang 12. Tignan niyo po nakalagay sa talatang 12. Kaya magalak kayong nakatira sa kalangitan, pero nakakaawa kayong mga nakatira sa lupa at dagat, dahil itinapon na riyan sa inyo si Satanas. Galit na galit siya, dahil alam niyang kaukonti na lang ang natitirang panahon para sa kanya. Now, what will you notice about this? Well, unang-una, what you will notice is Satan is angry at least twice in chapter 11. Una, nabanggit po dito, ang unang galit po niya is tossed from heaven. Okay? At makikita po natin mamaya na yung pangalawang galit ni Satanas is now here on earth. But you will see that later on. So we always have to remember that Genesis 3:15 plays a huge part in Revelation 12. Kaya inuusik po ng dragon ang babae is because there is an ongoing conflict na pinrophesy na po ng Panginoon in Genesis 3:15. Okay? So as we continue on in verse 14, tignan niyo po ang nakalagay. Ngunit binigyan ang babae ng dalawang pakpak na tulad sa malaking agila upang makalipad sa isang lugar sa ilang na inihanda para sa kanya. Doon siya aalagaan sa loob ng 3.5 taon, malayo at ligtas sa dragon. Now, kung ang babae ay nagbibigay larawan po ng simbahan, both Old Testament and New Testament church, you have to wonder, bakit siya binigyan ng dalawang pakpak? Lalo na yung pakpak ng agila ang nakalagay ho dito. Now, one of the things of how people interpret this is that for some, literal daw ito. That the church will have some form of wings that will bring them to protection. Pero knowing that ang revelation is highly symbolic, hindi po ito literal. Kundi ang nilalarawan po ng pagbigay ng Diyos ng dalawang pakpak is, kung siya'y hinahabol ng dragon, protektado po siya ng Diyos at dadalhin in the wilderness. Pero ang tanong po dito, ano po ang nilalarawan ng dalawang pakpak at bakit po siya dinila sa ilang? Why was she brought in the wilderness? Why was she brought in the desert? Saan po humuhugot po si John dito from the Old Testament? Well, a good example is found in Exodus chapter 19. Exodus chapter 19. At simulan po natin dito sa talatang 1. Exodus kapitulo 19, talatang 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Umalis ang mga Israelita sa Rephidim at pumunta sa ilang ng Sinai. Doon sa harap ng bundok sila nagkampo. 3 buwan ito mula nang lisanin nila ang Egypto. Umakyat si Moises sa bundok para makipagkita sa Diyos.
Tinawag siya ng Panginoon doon sa bundok at sinabi, sabihin mo ito sa mga Israelita na mga lahi ni Jacob. Nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Egyptio at kung paano ko kayo dinala rito sa akin. Katulad ng pagdadala ng agila sa mga inakay niya sa pamagitan ng kanyang pakpak. In English, you yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. So dito, kitang-kita ho natin that yung imagery na ang iglesia ay binigyan ng dalawang pakpak na kagaya po sa agila at dinala po sa ilang, ay tumutukoy po kung paano iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa mga taga-Egyptio. Nang ibig sabihin, kung si Faraon ang umuusik po sa mamamayan ng Diyos sa lumang tipan, pero hinalintulad ng Diyos ang kanyang pagbigay ng kaligtasan sa mga Israelita sa isang agila na binigyan ng dalawang pakpak para the Old Testament church can receive it. Ganoon din sa bagong tipan na iglesia. Iniligtas po sila from the persecution of the evil one against their souls. Pero hindi lang po natatapos diyan. Kung babasahin po natin dito sa Deuteronomio 32 and Deuteronomy chapter 32, Deuteronomy chapter 32, talata 9, tignan niyo po ang nakalagay. Deuteronomy chapter 32, verse 9. Deuteronomio 32, talata 9. Tignan niyo po nakalagay mga kapatid. Pinili rin ng Panginoon ang lahi ni Jacob bilang mamamayan niya. Nakita niya sila sa disyerto, sa lugar na halos walang tumutubong pananim. Binabantayan niya sila at iniingatan, katulad ng pag-iingat ng tao sa kanyang mata. Binantayan niya sila gaya ng pagbabantay ng agila sa kanyang mga inakay, habang tinuturuan niya itong lumipad. Ibinubukon niya ang kanyang mga pakpak para saluhin at buhatin sila. So tatandaan po natin mga kapatid that ang ibig sabihin pala po na binigyan ng Diyos ang babae ng dalawang pakpak is another way of saying kapag dumating po ang matinding kapahamakan, inililigtas po ng Diyos ang mga ito mula sa trahedya or tragedy. Always remember that, na ang simbolo po na nilalarawan ng dalawang pakpak is God's providential protection. Dinala po sila in the wilderness. Pero tanong nga po mga kapatid, bakit nga dinala ang mga ito sa ilang? Kung natatandaan po natin, habang lumalakbay po ang mga Israelita in the wilderness, sino ang nagpapakain sa mga Hudyo? Sino nagbibigay ng probidensya? Sino po nagbibigay po ng tubig mula sa bato upang uminom ang mga ito? So ang nilalarawan po ng wilderness is, dadalhin po sila ng Diyos in the wilderness because ang ibig sabihin po ng wilderness is God's providence and nourishment. Aalagaan po sila with time, times, and half a time. Na ang katumbas po noon is 3.5 years. Moreover, kung babalikan po natin ang Revelation chapter 12, sabi po doon sa talatang 14, doon siya aalagaan sa loob ng 3 kalahating taon, malayo at ligtas sa dragon. Now, does that sound familiar? 3 kalahating taon? 3 kalahating taon is yung ministry ng dalawang saksi. 3 kalahating taon is the ministry of the woman. And now the Bible says, siya po ay poprotektahan for 3.5 years. Pero lagi ho natin tatandaan that ang ibig sabihin po ng 3 kalahating taon ay hindi literal. Kundi this is the time span na pwede po lumaban si Satanas against the church o hamakin ni Satanas ang church. But after those 3.5 years, darating na po si Kristo. Kaya galit na galit po si Satanas dahil binabagit po ng Biblia,
He know His time is short. So yun ang nilalarawan po nun. It's a short period of time of persecution, but it's also a short period of time kung kailan wawasaki na po completely si Satanas. Ngayon, when we start here in verse 15, tignan niyo po ang nakalagay sa talatang 15. Dahil dito, nagbuga ang dragon ng maraming tubig, parang baha, upang tangayin ang babae. Then from his mouth, the serpent spewed water like a river to overtake the woman and sweep her away with the torrent. Now, one of the things you want to ask in this scene is, ano pong nilalarawan ng water coming out of the mouth? Of the snake. Okay? And we always have to study that whenever there's a specific word na ginamit po in Revelation, most likely may pinaguhugutan po ito sa lumang tipan. Now, when you guys think about water, maraming paggamit na salitang tubig eh. Minsan, ang tubig ay tumutukoy sa literal na tubig. Minsan, ito po ay tumutukoy po sa creation na tubig. Minsan, tumutukoy ang tubig sa malinis na pamumuhay, or cleansing, or ritual, or ceremonial cleansing. Pero in the Old Testament, yung salitang water and river and flood and gushing, meron po siyang tatlong kahulugan in the negative na kailangan po natin malaman. At kapag nakita ho natin kung paano po gamitin yung salitang water in a negative way, maari dito humuhugot si John. So unang-una, ano po ba ang nilalarawan po na salitang tubig na lumalabas sa bibig? Well, it could refer, number one, sa mga taong manghilig mandaya. Ang tubig minsan sa lumang tipan ay tumutukoy sa mga taong mahilig mandaya. Basahin po natin dito sa aklat ng Salmo 144. Psalm 144, verse 7. Psalm 144, verse 7. Tignan niyo po nakalagay. Sa Salmo 144, verse 7 and 8, tignan niyo po ang nakalagay mga kapatid. Mula sa langit, abutin niyo ako at iligtas sa kapangyarihan ng aking mga kaaway na mula sa ibang bansa na parang malakas na agos ng tubig. Sila'y mga sinungaling. Sumusumpa silang magsabi ng katotohanan, ngunit sila'y nagsisinungaling. So dito, nakikita ho natin na ang malakas na pagbuhos po ng tubig o yung agos po ng pagbuhos ng tubig ay tumutukoy po minsan sa mga taong manghilig mandaya o tumutukoy po sa mga sinungaling, people who love to deceive. But on other occasions, makikita po natin ang tubig po ay minsan tumutukoy to a military conquest. Dito po tayo sa Daniel chapter 11. Daniel chapter 11, verse 10. Daniel chapter 11, verse 10. Tignan niyo po ang nakalagay sa Daniel kapitulo 11, talatang Gs. Sabi po ng Biblia, magtitipon na maraming sundalo ang mga anak ng hari ng Hilaga para maghanda sa pakikipaglaban. Ang isa sa kanila ay sasalakay na parang bahang hindi mapigilan. Sasalakay siya hanggang sa napapaderang lungsod ng hari ng Timog. His sons will prepare for war and assemble a great army, which will sweep on like an irresistible flood and carry the battle as far as his fortress.
So ang baha, kapag ginamit pala ho sa lumang tipan, hindi siya minsan tumutukoy sa literal na tubig, kundi tumutukoy pala ho siya sa mga kaaway na mga Israelita who are in a military conquest. At naulit na naman po ito sa talatang 40. Basahin po natin sa verse 40. Verse 40. Pagdating ng wakas, makikipaglaban ang hari ng timog sa hari ng hilaga. Pero lulusubin siya ng hari ng hilaga na may mga karwahing pandigma, mga nangangabayong sundalo at mga hukbong pandagat. Lulusubin niya ang maraming bansa at maninira na parang baha. So what do you see so far? Kapag pala ginamit po yung salitang tubig, it could refer, number 1, to an army, and number 2, deceptive men. Lastly, ang tubig po sa lumang tipan ay tumutukoy po sa general persecution. So dito po tayo sa aklat ng Salmo 18. Salmo 18, talatang 3. Salmo 18, talatang 3. Tignan niyo po ang nakalagay. In Psalm 18, verse 3, sabi po dito, in Psalm 18, verse 3, karapat-dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalaban ko. Ang kamatay ay parang lubid na nakapulupot sa akin at parang bitag sa aking dadaanan, na para ring malakas na agos na tumatangay sa akin. So, ang tubig po ay tumutukoy as well to general persecution. Ngayon, dahil po ganyan ang paggamit po ng salitang tubig in a negative sense in the Old Testament, we might have to ask the question, alin po sa tatlong yan ang tinutukoy po ni Juan in Revelation na tubig na lumalabas po sa bibig ng ahas? And we can say, all of them. They all represent yung tubig na lumalabas sa bibig ng ahas. Dahil ang iglesia, who is the woman na binabanggit po in Revelation 12, dahil siya po ay hinahabol po ni Satanas at nais po pabaksaki ni Satanas, gagamitin po niya ang lahat ng bagay upang hindi na po magpatuloy ang iglesia. Kagaya po na napag-aralan po natin noong nakaraan po na Friday, gagamitin po ni Satanas ang accusation of your past to make you feel guilty. Para madumihan ang puso mo, pag-iisip mo, ma-discourage ka, at ilagay mo sa isip mo na hindi ka kayang patawarin ng Diyos. Pero ang ginagamit din po minsan ni Satanas ay yung mga bagay po na binabanggit po dito, kagaya ng deception, persecution, worldliness. And it's interesting dahil ang ginamit po na salita po dito is not the word dragon, kundi ahas. Now, although dragon at ahas, they're one and the same, pero very specific po si John nung banggitin po dito, ang lumabas po sa bibig ng ahas. That's what it literally says, mula sa bibig ng ahas. And you want to ask the question, bakit ahas ang ginamit? Not the word dragon, is because ahas is a symbol of deception. At gagamitin po ng ahas ang lahat ng bagay upang dayain ang iglesia sa kanyang misyon at sa kanyang takbuhin. So ngayon, dahil ito yung mga ginagamit po sa lumang tipan for the word water, how does Satan attack the church? He attacks the church by sending his own evil minions laban po sa iglesia. Sa nakikita po natin sa ating sakalukuyan, even in church history, ang madalas na ginagamit po ni Satanas laban sa iglesia ay ang pamahalaan. We see that as early sa panahon po nila Ezra,
We see that as early sa panahon po nila Zechariah. Ang madalas na nagiging hadlang laban sa iglesia, even in the New Testament, is the government, is the world. At gagamitin po ni Satanas ang pamahalaan, gagamitin po ni Satanas ang kamunduhan laban sa iglesia. To intimidate the church, to bring discouragement to the church. At gagamitin po niya ang lahat ng distraction dito po sa mundo upang ang ating pag-iisip ay hindi na maitoon sa kaharian ng Diyos, kundi maitoon sa mga makamundong bagay. Kaya ang puso ng iglesia, ang isipan ng iglesia ay madalas na natatangay kapag hindi po tayo nagbabantay dahil ito ang lumalabas, so to speak, sa bibig ni Satanas. He wants to distract the church. He wants to distract the church with worldliness. He wants to distract the church with what we see, with what we watch. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Gagamitin po niya ang lahat ng bagay para ang iglesia ay hindi na magpatuloy. Kaya ang madalas na ginagamit po na babala ng ating Panginoon sa iglesia is, huwag kayo sana matagpuan ng Panginoon na natutulog sa kanyang pagbabalik. Siyempre, ang ibig sabihin po na natutulog po dito ay hindi literal, but it's referring to spiritually, asleep, which means hindi mo nakikita ang kalooban ng Diyos. Hindi mo na di-discern na malapit na po siya bumalik. Kundi masyado na tayo distracted. At yan ang gagamitin ng Diablo. Pangalawa, gagamitin po niya deception. Karagdagan po doon sa nabanggit kanina. He will use deception to make you believe matagal pa bago bumalik si Kristo. Mahaba pa ang buhay mo. Malakas ka pa, kaya sige lang. Gagawin niya ang lahat para dayain ang ating puso't isipan para hindi gawin ang kalooban ng Diyos. At even for mature Christians, He will also use deception to make you believe that you're something that you're not. Na mas matuwid ka kaysa sa iba. He will harbor pride in your heart. He will harbor all these evil thoughts in your mind para hindi mo makita ang kalooban ng Diyos. Ganun umatake si Satanas. Bubulungin ka niya, matagal ka na sa ministeryo, hindi mo na kailangan mag-mature pa lalo sa Panginoon. Hindi mo na kailangan lumalim pa sa salita ng Diyos dahil you are so mature na. Yun yung mga bulong na kaaway upang dayain ang iglesia. At para naman sa mga immature, kung hindi po tayo nagbabantay sa ating mga puso gamit ang salita ng Diyos, ano-ano lang ang itatanim po niya sa ating isip at puso. He wants to sway you by your feelings. Alam niyo po, ang ating mga emosyon, mga kapatid, yan po ay binigay din po ng Panginoon sa atin, ang ating mga emosyon. In one sense, pinapakita din po ng Diyos His glory through our emotions. Joy, holy anger. So these are emotions na makikita din po natin sa ating Diyos. Pero kapag ang ating mga emosyon ay hindi rooted in the Word of God, madadala ka ng mga emosyon. And that is how Satan also sways the church. Kaya mapapasin po natin a lot of Christians na dadaya po sila, they think they're spiritual dahil sila po ay naglulundagan, sila po ay nagiiyakan, pero walang substance, walang laman ang kanilang puso na salita ng Diyos. Pero they believe they're close to God because they're emotional. At pwedeng mangyari sa atin yun. Kapag tayo po ay masyadong emotional to the point na ang ating puso't isipan naapektuhan na, pero hindi nagagwardyahan ang salita ng Diyos, yan din ay pwede gamitin ni Satanas upang dayain ang simbahan. Emotion. When we think that another brother or another sister is sinning, pero walang katibayan sa Biblia, we just feel like they're sinning, that's a deception from the evil one. Kaya we always need to be rooted in God's Word. Because yan ang ginagamit po ng ahas to sway the church. He will also use your emotion to think about the past.
Because Satan is an accuser. He will remind you of your past, and if your emotions are not guarded by the Word of God, yung mga kasalanan mo na pinatawad na ng Diyos, but because you're overwhelmed with guilt, which is unnecessary, pinatawad ka na ng Diyos, marami ang hindi na nagpapatuloy sa Panginoon. A good example is Judas Iscariot. Kung siya ay magsisisi lamang sa Panginoon, walang imposible talaga sa Diyos. God has the power to save him if He wanted to. Pero bukod pa ho sa plano ng Diyos na siya po ay mapahamak, nadala din po siya ng kanyang emosyon. To the point that the Bible says, he repented in himself dahil sa sobrang kalungkutan po niya, nagpakamatay siya. Maraming tao nagpapakamatay dahil sa pandaraya ng ginagawa ni Satanas. And we need to be very careful with our own hearts. So Satan will use deception. Maraming tao nadadaya sa maling aral tungkol po kay Kristo. Nang ibig sabihin, hindi po siya Diyos. Hindi siya ang ikalawang persona ng banal na Trinidad. So ang kaaway, gagamitin din po niya ang mga false doctrine laban sa church upang makahikayat pa ng marami. At kita-kita po natin yan in the book of Galatians. Ano po ang nangyari sa Galatian church? They believe that it is by righteousness in the law. May tuturing po sila, the covenant people of God. Pero sabi mismo ni Pablo, kung merong mang sugo o anghel na mangangaral sa inyo na hindi kagaya ng ebanghelyo na ibinigay namin sa inyo, sumpain siya nawa ng Diyos. So without any discernment in the Word of God, pwede rin po tayo dayain ng kaaway. And on a personal level, even in marriage, kapag masyado na po tayo komportable, and everything seems to be going well, tapos nagpapabaya ka na in your prayer life, nagpapabaya ka na in your study of the Word of God, hindi mo mapapansin, napapabayaan mo na asawa mo spiritually, napapabayaan mo na mga anak mo spiritually. Pero ang binubulong sa puso mo, everything's okay. Because you're always attending. Nadaya na rin tayo ng kaaway. Kapag masyado na ho tayo komportable at hindi mo na hinahanap ang Diyos, minsan nakakarinig ho tayo, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos eh. So ang tanong, kung hindi ka nakalimot sa Panginoon, bakit nagpabaya ka sa panalangin? Bakit ka nagpabaya sa salita ng Diyos? Kung hindi ka naman nakakalimot, ano po ba ang basihan na hindi ka nakalimot kay Kristo? Si Kristo mismo nagbigay ng definition po na yon. Ang taong nagmamahal sa akin, iingatan niya ang aking mga salita. Yon ang basihan na hindi tayo nakalimot. Kasi kung basihan lang po natin, well, hindi ko naman siya nakakalimutan dito eh. Ano pinakaiba natin sa demonyo? Ang demonyo din. He also believes in his mind that there's a God. But the difference, of course, demons don't obey or take into heart sincerely yung salita ni Yahweh. Bakit ko alam yon? Dahil nadaya rin ako sa ganung klase mentalidad. Kapag hindi ako nagbabasa ng Biblia, hindi naman ako nakakalimot eh. No, nakalimot pala ako. Pandaraya yun na kaaway eh. Kasi kapag yun ay tinanggap mo bilang isang katotohanan na hindi naman talaga totoo, magiging habit mo na yun. Isang linggo na ako hindi nananalangin, isang linggo ako hindi nagbabasa. Hindi naman ako nakalimot eh. And then, gagawa tayo ng justification. Bibigyan natin ng depensa. Para lang hindi natin masabi, kasalanan pala yun. Pastor, paano mo alam yun? Gawain ko yun eh. So alam ko yun. Bilang isang makasalanan na tao, we make excuses, we justify sin, para lang hindi tayo mabuking ng Espiritu Santo. That is a deception from the evil one. Kaya mga kapatid, we must always be discerning. And we can be discerning by two things: the study of the Word of God and the help of the Holy Spirit. Kapag wala po ang Espiritu Santo sa ating buhay, you will not have conviction. Walang magpapaalala ho sa atin. There's no reminder. At kapag wala naman po yung pagsisiyasat ng salita ng Diyos, again, kapag sinabi po pagsisiyasat ng salita ng Diyos, it doesn't mean may orasan yan.
Hindi hinahanap ng Diyos yung quantity of time, but quality of time. Kung 30 minutes lang ang maibibigay mo sa Panginoon, but that 30 minutes, kitang-kita mo kung ano yung pagkukulang mo sa Diyos. That's quality. Pero isang oras ka nagbabasa, walang pumapasok dito, that's not really spending time with God. Kaya nga ang sabi po ng psalmist open my eyes that I may behold the wonders of your law. At ang ibig sabihin po, open my eyes is, hindi physical na mata ang tinutukoy doon, kundi yung mata ng ating mga puso. Panginoon, dahil ako'y inuusig ng kaaway at posible na ako'y madaya, buksan nyo ang aking pag-iisip at puso mula sa iyong mga salita upang ang araw na ito ay hindi ko masayang. Kasi kapag nagpabayaho tayo, that means we become vulnerable sa pandaraya ni Satanas. And lastly, inaatake po ni Satanas ang iglesia sa pamagitan po ng general na pag-uusig. Kaya minsan, bilang mga Kristiyano na makasalanan din, hindi ho natin may iwasan talaga mga kapatid na uminit ang ating ulo kapag binabastos ng mga tao ang ating Panginoon. Inuusig tayo Iniinsulto nila ang ating Panginoon Jesucristo. Pinagtatawanan po nila ang ebanghelyo na ating ipinapangaral. Pero kailangan pa rin po natin magbantay dahil bahagi ho ito sa buhay bilang Kristiyano. You will be persecuted. At hindi ka titigilan ng kaaway hanggang hindi po bumabalik si Kristo. Well, actually, two things. Hanggat hindi ka namamatay at hanggat hindi pa bumabalik si Kristo. Doon palang titigil? Yes. Kaya sabi ng Revelation, ito ang kapahingaan ng iglesia. And dito rin po ang mapapansin natin as we grow as Christians. Habang tumatagal po tayo sa pananampalataya, pabigat ang pagsubok na haharapin po natin. The more you know the Bible, the more you will be tested. And the more you persevere, the more trials will come. Why? Kasi the goal of every trial is to perfect your faith like Christ. Nataaso ng kamay. Sino ho dito yung mga pagsubok na naranasan po ninyo ay kapantay ng pagsubok na hinarap po ni Kristo? Wala ni isa ho sa atin magtataas ng kamay. Wala pa naman ho dito na ipapako sa krus. Wala po dito hinagupit, dinuraan. Pero we see Christ, kung siya'y dumanas po ng paghihirap in order to receive glory, ganoon din ang iglesia. Daranas po tayo ng paghihirap. So wag na ho tayo magtataka. Sabi ng Biblia, we are not ignorant of Satan's devices. Kung sa kung sa trabaho natin pinag-iinitan ka, hindi mo naman alam kung bakit ka pinag-iinitan. Maayos naman ang trabaho mo. Pero pinag-iinitan ka, may espiritu na kumikilo sa taong yon upang masira ang ating patotoo. But there's also another angle na kailangan din po natin pag-isipan. Kung inuusig ka man, ano ang rason? Kasi hindi po pwede na lagi na lang, wala naman ako ginagawa Well, if they catch you lacking at work when you're supposed to be working but you're not working, nakipagdaldalan ka sa ibang tao during work hours, na talaga uusigin ka. Or, may ginagawa ka na hindi tama. You're showing a bad example. You have bad attitude. Hindi mo pinapakita yung buhay bilang Kristiyano. Well, of course, you'll be assaulted spiritually. Pero overall, mga kapatid, bilang iglesia, kung tayo po ay nagsisikap mamuhay kagaya po ni Kristo, expect persecution. But, Pastor, how do I respond to persecution? Magalak ka.
Hindi madali, pero kailangan mo magalak. Bakit? Dahil yan ay katibayan na ikaw ay anak ng Diyos. Natatandaan niyo po sa Aklat ng Mga Gawa, nung inusik po sila Pedro at yung mga apostol, ano po ang ginawa po nila nung sila po ay pinalaya mula po sa kulungan? Naglundagan at nagpuri sa Diyos. Bakit po sila naglundagan? Nagpuri sa Panginoon dahil, sabi po nila, karapat-dapat kami na usigin dahil bitbit namin ang pangalan ni Kristo. Kaya maging handa ho tayo mga kapatid. You will be tested by the world. Okay? Yan ang gagawin po ni Satanas. Gagamitin po niya ang lahat ng bagay upang pabaksakin ang iglesia. He wants you to quit. He wants you to be discouraged. He wants you to quit your faith. Because ultimately, ang layunin po at object ng lahat ng uri na pag-uusig na nagbumula kay Satanas ay iyong pananampalataya. Kapag ang pananampalataya mo ay nanghina o bumaksak, wala. Hindi ka nahihingi ng tulong sa Diyos. Tatakbuhan mo ang Diyos. So the ultimate goal ng kaaway is to cause your faith to doubt Christ. Pero purihin po ang Diyos na sumasa atin ng banal na Espiritu. Kasi sabi po ni Apostol Pablo, you are sealed, tinatakang ka na ng banal na Espiritu hanggang sa kanyang pagbabalik. That means siya magpapaalala sa iyo, anak, alam ko hindi madali ang hinaharap mo, pero magpatuloy ka. Look to Christ. Huwag mong paniniwalaan ang lahat ng nararamdaman mo. Huwag mong paniniwalaan ang lahat na pumapasok dito, kundi basahin mo ang salita ng Diyos. Yun ang maglilinis ng ating konsensya. Yun ang maglilinis ng ating pag-iisip. Kasi kapag ito ang umibabaw, kapag ito ang nadaig, kapag ito ang nagtagumpay kaysa salita ng Diyos sa ating buhay, wala. Kinagat natin ang pain ng kaaway. Pinag-uusapan nga po namin noong nakaraan May mga ilang tao na nakasama po namin noon. Hindi lang sila napansin, hindi lang sila nakausap dahil sobrang busy ng mga ibang kapatiran. Hindi na nagpatuloy sa church. So ano po ang rason? Ang rason is, pinaniwalaan po nila ang kanilang emosyon, ang kasinungalingan ng kaaway, kesa yung proseso at katuruan na tinuturo ng Biblia. Kaya mga kapatid, we need to be very careful. This is how Satan attacks the church. You need the Word of God. Kapag may nararamdaman ka, look to the Word. Don't look at what you know. Look to the Word. Kapag may napapansin ka in the church, bago tayo mag-react, bago tayo humatol, look to the Word of God. Tama ba itong iniisip ko? O ako lang ito? Because if you're not careful, dinaya ka rin ng kaaway. That is why we need to know how he attacks. And there's always forgiveness with God. Kada tayo po ay nagkakasala, may kapatawaran kay Kristo. So ngayon tingnan niyo po ang sinasabi dito in verse 16. Pero tinulungan ng lupa ang babae. Bumitak ito ng malalaki at hinigop ang tubig na galing sa bibig ng dragon. Or in English, but the earth helped the woman by opening its mouth and swallowing the river that the dragon had spewed out of his mouth. Now mapapaisip ka, ha? This cannot be literal. Ano yung binuksan ng lupa yung kanyang bibig and doon dumaan po yung tubig? Now put this into picture. Hinahabol po yung babae with a flood na nanggagaling sa bibig ng ahas. Pero bago po abutin ng tubig yung babae, binuksan ng lupa ang kanyang bibig. Now, there's only a few occasions in the Old Testament na may gaytong klaseng correlation and parallel. Sino ho dito ay binasa niyo na po ang Book of Numbers? Natatandaan niyo po ba yung tribo nila Korah? Ano po ang naging kasalanan ni Korah?
Kung talagang nangungusap sa iyo ang Diyos, dapat ganito, dapat ganyan. Hindi kami maniniwala sa iyo. That's in number 16. Dinaw po niya ang salita ng Diyos through Moses. Hindi siya sumang-ayon sa doktrina ni Moises. Hindi niya kayang tanggapin na nangungusap ang Diyos kay Moises, and therefore he doubted the prophet of God. So ano po nangyari? Buksan po natin dito in Numbers chapter 16. Numbers chapter 16 verse 31. Numbers chapter 16 verse 31. Tignan niyo po ang nakalagay. Numbers 16 verse 31. Pagkatapos magsalita ni Moises, nabiyak ang lupa na kinatatayuan ni Datan at Abiram at nilamon sila at ang kanilang pamilya ng lupa, kasama ang lahat ng tagasunod ni Korah at ang lahat ng kanilang ari-arian. Now, ang tanong ho dito, buhot pa ho sa lagi tinututulan nila Korah ang sinasabi ni Moises, ano po ang rason kung bakit pinintulutan ng Diyos na magbuhos po yung lupa? And we can say, when you read number 16, ito po yung kwento. Sabi ni Moises, kung hindi talaga nangungusap sa akin ang Diyos, mamamatay sila Korah sa paraan ng tao. At kapag namatay sila sa paraan ng tao, yun ay katibayan na hindi ako talaga sugo ng Diyos. Pero kapag sila'y pinatay ng Diyos sa kanyang paraan at hindi sa paraan ng tao, diyan yung malalaman na ako'y sugo ng Diyos. Na ang tanong, paraan po ba ng tao buksan ang lupa para mahulog ang mga pamilya na ito? Hindi ho. So, kung yan ang pinaghugutan ni John, the next question is, bakit dito siya humugot? Dahil kung sa panahon po ni Moises, ang kinain po ng lupa ay yung mga taong tumututol sa salita ng Diyos. Ang nilalarawan po noon in Revelation 12 is, kahit po na usigin ang Diyos ng kanyang mga kaaway laban sa church, the church will still be protected and they will persevere. Magpa-persevere sila. So, Pastor, paano ko po malalaman na ako po ay isang tunay na Kristiyano? Nakaranas ka na ng persecution? Nakaranas ka na ng some form of deception? Pero na kay Kristo ka pa rin. That means, you're persevering. Pinoprotektahan ka ng Diyos. So ngayon, dahil, if we go back to this, let me just erase this for now. Dahil po kinain ng lupa by the providence of God, yung lumabas po sa bibig ni Satanas, ano sa tingin po ninyo mararamdaman ni Satanas? Tuwa o galit na naman? Galit. Nagalit siya dahil wala siya magawa sa langit eh. Ngayon, nandito na ho siya sa lupa, pinlano po niya na lunurin po yung babae, pero kinain naman ng lupa, nagalit na naman. So dahil nagalit po si Satanas, you think titigil ho siya? Basahin po natin ang verse 17. Lalo pang nagalit ang dragon, kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. Ito'y walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. Kaya ang babae po dito, mga kapatid, hindi po siya pwede maglarawan ng Israel. Kasi ayon po sa sinasabi ho dito, ang nilalarawan po ng babae are those who follow Jesus Christ. So yung mga nagtuturo na ang nilalarawan po daw ng babae is the nation of Israel, mali yun. Kasi kung titignan po natin ang nation of Israel right now, hindi po nila tinatanggap si Kristo bilang Diyos at Mesiyas. Kundi ang nilalarawan pala ng babae bilang eschatological Israel is the church. And how do we know that?
Kasi ang hinahabol po nung ahas ay yung mga sumusunod sa salita ni Kristo. Tayo yon. Now, yung mga salitang ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus, there's two things na binanggit po dito about the church. The church are followers of God and B, who hold the witness of Christ. Now, what does that mean to be a follower of God? In the New Testament, ang ibig sabihin po na maging tagasunod po ng Diyos is to love Jesus Christ. Kasi, kahit na sabihin na ho natin, tuparin po natin, hypothetically speaking, tutuparin po natin ang lahat ng kautusan, pero hindi mo tatanggapin si Kristo, you're not a follower of God. Pastor, nag-aayuno naman ako nasa Lumang Tipan yon. Pastor, tinutupad ko naman yung Sabbath day, nasa Lumang Tipan din yon. But if you're not going to accept God's Son, you're not a follower of God. Kaya may mga mapapansin po tayo, mga saksi ni Jehovah. Kami ang mga tunay na alagad ni Yahweh. How? Hindi mo nga tinatanggap si Kristo bilang Diyos. You can't be a follower of God. Ganon din ang mga iglesia ni Kristo. Kami ang tunay na alagad ng Diyos. Pero hindi mo tinatanggap si Kristo bilang Diyos. You're not a follower of God. Ganon din ang mga Muslim. Si Allah lang. Si Allah. But the problem is, si Jesus ay propeta lamang. You're not a follower of God. So ang simbahan, kaya pala ho siya tinawag mga tagasunod ng Diyos dahil tinatanggap, minamahal po nila si Kristo. Kaya nga sa pagbabautismo po ng ating Panginoon, may narinig po na tinig mula sa langit na nagsasabi, "This is my Son, obey Him." So what happens kung hindi mo sinunod si Kristo? Kapag hindi mo tinanggap si Kristo, hindi ka alagad ng Diyos. Because ang pagiging alagad ng Diyos is to accept Christ, and when you accept Christ, you have the Father. When you have the Father, you also have Christ. Bukod pa ho dito, who hold to the witness of Christ. Anong ibig sabihin po nun? Na sa kanila ang patotoo ni Kristo. It means, hanggang sa kamatayan, hindi nila bibitawan ang katotohanan ng Ebanghelyo. Maging sa kamatayan. They're holding to the testimony of the gospel of Jesus Christ. Matter of fact, yung dalawang statement po na ito, followers of God, holds a witness of Christ, madalas na binabagit po yan in Revelation. Basahin po natin dito mga kapatid in chapter 6. Revelation chapter 6, verse 9. Revelation chapter 6, verse 9. Tignan po natin if you see both of these things mentioned. Verse 9. Nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Or in English, the altar of the souls of those who had been slain because of the word of God, that's one, and the testimony they had maintained. So you can't be a follower of God's word without the testimony of Jesus. And you cannot have the testimony of Jesus na hindi ka sumusunod sa Diyos at sa kanyang mga salita. Karagdagan, chapter 14. Chapter 14. Talatang 12. Chapter 14, verse 12. Tignan niyo po. Kaya kayo mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Jesus, kinakailangan maging matiisin kayo.
This calls for patient endurance on the part of the people of God, that's one, who keeps His commands, and remain faithful, that's two, to Jesus. So you see, hindi pwede maghiwalay yung sumasa akin ang patutuo ni Jesus, pero wala sa akin na salita ng Diyos. They're always together. Lastly, chapter 19, verse 10. Chapter 19, verse 10. Tignan niyo po nakalagay. Lumuhod ako sa paanan niya upang sumamba sa kanya. Pero sinabi niya sa akin, huwag mo akong sambahin, sapagkat alipin din ako ng Diyos tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapahayag ng katotohanang itinuro ni Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang mga katotohanang itinuro ni Jesus ay siyang buod ng mga sinabi at isinulat ng mga propeta. In English, at this I fell at His feet to worship Him. But He said to me, don't do that. I am a fellow servant with you and with your brothers and sisters who hold to the testimony of Jesus. Worship God, for it is the spirit of prophecy who bears testimony to Jesus. So tuwing binabanggit po yung dalawang phrase or statements, followers of God who hold to the witness of Christ, yan po ay applicable lamang sa simbahan. So hindi ka pwede maging parte ng simbahan kung wala sa atin ang ebanghelyo ni Kristo. Nang ibig sabihin, kaya ka naligtas ay dahil tinanggap mo, sinunod mo ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang anak, si Jesus, bilang ebanghelyo. Kaya we always need to remember, hindi pwede ipagkahiwalay yung dalawa. Kapag sinabi mo, I'm willing to follow God, that means, ang pamantayan mo ay si Jesus. So kapag ako ay nagpatotoo, I'm a follower of God. Kaya lang, I'm not willing to forgive, I'm not willing to be humble, I'm not willing to worship Christ. That is a very faulty view of being a follower of God. Kasi magkasama lagi yung dalawa, mga kapatid. Kapag sinabi ko, susunod ako sa Diyos, sinusunod ko rin si Kristo. Kasi iisa lang ang kanilang layunin. Iisa lang ang kanilang patakaran. So the church is called followers of God who hold to the testimony of Christ. Now, right before we come to a close, if we go back to Revelation 12, verse 18, may binabanggit po dito, in the last verse, at dito na ho tayo magtatapos, Revelation chapter 12. Sana dinala ko yung eraser ko, naiwan ko sa church eh. So forgive me. So Revelation 12 verse 18. Tignan niyo po nakalagay. Verse 18. Revelation 12 verse 18. Nandyan lang po yun. Okay? Revelation 12 verse 18. At tumayo ang dragon sa tabi ng dagat. Now, dito po tayo magtatapos, pero the reason why kailangan ko po ipaliwanag ho ito dahil meron po itong mga technical na impormasyon that is very, very important. Nasabi po kanina ni Brother Joel, sabi po niya, walang verse 18. And he's correct. Sa ibang salin. Sa ibang salin. Okay? I'll give an example. Yung chapter 12, verse 18, ay minsan pinagdedebatehan po ng mga tagasali na salita ng Diyos kung ito po ay dapat maging parte ng kabanatang 12 or kung ang verse 18 ay dapat maisama sa chapter 13, verse 1. Okay? So may mga English translations, ang ginagawa po nila is, natatapos lang po ang chapter 12 sa verse 17. Pero sa ibang salin, natatapos po in verse 18. Sa mga ibang salin na tinatapos po ang chapter 12 sa verse 17, saan nila nilalagay yung verse 18? In chapter 13. Pero hindi pa ho natatapos doon ang debate.
Yung salitang ginamit po dito for the word stand or stood, may mga manuskrito na dahil lang po sa isang letra sa wikang Griego, naiiba ang kahulugan. May mga manuskrito na nakalagay, and I stood. May manuskrito naman na nakalagay, and he stood. So ngayon, dahil lang sa isang letra sa salitang Griego, na iba po ang kahulugan. So ayon po sa mga ibang manuskrito, kapag nakalagay and I stood, yung I ay tumutukoy kay Juan. Pero kapag sa ibang manuskrito nakalagay he stood, hindi sa Juan ang tinutukoy dito, kundi yung dragon. Kaya mapapasin po natin in chapter 13, and the dragon stood. Pero sa ibang salin, and I stood. So, is there much of a difference po doon? Well, exegetically maaari. Dahil, kung si Juan po ang nakatayo doon sa buhangin, then that would mean may layunin po yun na hindi binanggit in chapter 12. Pero kung yung dragon ang tinutukoy na nakatayo doon sa buhangin, then it makes sense kung bakit ito ang nakalagay sa chapter 13. Basahin po natin ang chapter 13. Pagkatapos, may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat. Or in English, the dragon stood on the shore of the sea, and I saw a beast coming out of the sea. So you see that there's a flow that goes well. Nandun yung dragon on top of the sea, nandun din yung halimaw. Now, it's interesting dahil in majority of the manuscripts na meron po tayo, ang pinaka mas marami na textual evidence ay hindi yung I stood, kundi he stood. Okay? Now, kung tama nga po yung he stood, how does that fit with the next chapter? Dahil hindi nagwagi si Satanas in deceiving the church permanently dahil kinain po ito ng lupa. So ngayon, gagamit siya ng marami pa hong pagsubok which is going to be the Antichrist. Hindi nag-work ang kanyang accusation, nagalit siya. Hindi nag-work ang kanyang deception, so ngayon, dadalhin niya na ang Antikristo. And kung lolobin po ng Panginoon, next Friday, pag-aaralan po natin kung sino ang halimaw na ito, kung ano po ang naging pananaw ng church in history tungkol sa halimaw, at kung yung halimaw na ito is for today, for the future, or natapos na. Kung lolobin ng Diyos, yan ang ating pag-aaralan. Pero ang buod at conclusion ng ating pag-aaral ay ito. Hindi tayo titigilan ng kaaway. Pero purihin po ang Diyos, tapat ang Diyos na nag-aalaga ho sa atin. Kasi kung wala si Kristo mga kapatid, matagal na ho tayo tinangay ng kaaway. Ang pinapahiwatig po at ang binibigay po ng aral ng chapter 12 verse 13 to 18 ay yung katapatan ng ating Panginoon para sa kanyang iglesia. Hinabol ni Satanas ang babae, hindi niya makuha, dinala sa ilang. Naglabas siya ng rivers of water to flood the girl, the woman, pero hindi siya nagwagi dahil kinain po ng lupa. Nang ibig sabihin, when Satan feels he's going to win, he doesn't win. Because Christ so much loves His church. Mahal tayo ng Panginoon mga kapatid. Hindi kanya bibitawan, hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Mahal tayo ng Diyos. So with that being said, does anyone have any questions this evening sa ating pag-aaral? May mga katanungan po ba? Pastor, yung personally, may mga occasion na yung sa deceptive. Sure. May mga occasion na bago ka magbasa, nananalangin ka naman. Nabuksan ang puso at kaisipan mo para maintindihan mo yung salita. Pero habang nagbabasa ka, parang walang pumapasok. You just read it, pero
Iba kasi yung pag minsan nagbabasa ako, talagang tumutingin mo sa akin. Pero may mga occasion na minsan nagbabasa ka, parang wala lang. Ano yun? Yung bang... It's the flesh. We're always battling with the flesh. Pero it's not always the flesh minsan. Yung binabasa po natin ay hindi angkop sa ating kailangan at the present moment. I'll give you an example po. There was one day na, you know what, pag-aaralan ko ang Book of Leviticus. Pero hindi ko maintindihan bakit parang it's empty here, pero may hinahanap ang puso ko na hindi ko maintindihan. So, when I got into prayer, sabi ko, Lord, show me in the Word what you want me to know. And then all of a sudden, I was led into studying about the church. And then nakuha ko yung sagot. So, may mga cases where kung yung binabasa po natin, it's the Word of God. But is it the Word of God that you need at the present moment? Although, halimbawa, nasa book ako ng Matthew, Sure. parang itinutuloy mo lang yung Sure. nabasa mo kahapon, pero biglang blanco. So, sabi ko nga gano'n, ano yung, bakit nangyayari yung mga occasion na gano'n? Well, you ask the Lord naman bago ka magbasa na wag ako i-blind ni Satan, I cast it out. Sure. Pero nangyayari eh. That means it's either that you're on the right path but you got to keep reading and reading and reading hanggang matagpuan mo. Or kasi we have to also define what we mean by walang pumapasok. Do we mean walang pumapasok in the sense of hindi ko maintindihan? Or hindi pumapasok as in parang I know this but I got to keep reading, ganon. Yung bang nababasa mo siya. Pero alam mo kasi pag tumitingin mo sa'yo eh. Hindi ba yun nangungusap sa sa'yo? Alam mong thank you Lord, nag-reveal ka. Pero there are occasions na talagang binabasa mo lang, pero parang ibang dating, alam mo yun sa puso mo. Yeah. May binabanggit po sa Aklat ng Salmo, si Haring David, tuwing nakikipag-ugnayan po siya sa Diyos, there are times where hindi sinasagot ng Diyos agad ang kanyang panalangin. That's why siya ay madalas nagsasalita na, on you I wait all day. I wait to seek your face. Bakit nakalagay, I wait all day? Dahil there are times where God is testing you. Where are you willing to seek my face? Are you willing to wait in prayer? Hanggang mag-reveal siya through the Word. So may mga kaso ho ganon. Kagaya po ni Daniel. He had to wait, 12 days or 21 days? Bago po niya nakuha. But of course, hindi lagi ganon. That was for an extraordinary event that involved world history. But there are cases where we really gotta wait on God. And that means that waiting could be nag-i-intercede ka habang basa ka ng basa, or you're really just in prayer. May mga kaso naman, God wants you to be more in prayer rather than the Word. Sometimes He wants you to be more in the Word rather than prayer. So, depende talaga sa leading ng Panginoon. Pero there are occasions na talagang kinukulit ko rin ng Diyos eh. Kasi pag hindi siya nangusap sa akin, ibig sabihin, parang wala akong naintindihan sa binasa ko. The following day, babalik ako din ulit. Yeah. Babalik ako, ayoko magtuloy-tuloy na, kasi gusto ko yung every word, every chapter, hanggat maaari merong May nananamnam ka. alam mo yun eh, yung parang may Illumination. Yeah. Ang nangungusap sa iyo ng Panginoon. Bumabalik ako hanggang, yun, tama ka. Sometimes it took several days bago siya sumagot sa iyo. Yun. It really depends on God's purpose at that specific moment. Pero you can never go wrong when you're in the Word. Oh, yeah. You just got to keep reading and reading. And again, ilalagay naman po ng Panginoon sa puso natin. I think it's time for you to pray more. Sometimes He wants you to read more. It really depends. Kasi maglalagay siya ng tinatawag na na talagang minsan mabigat. You know that you gotta pray. And just by reading and reading, hindi nawawala yung bigat na yun eh. So, kailangan talaga makipag-ugnayan ka in prayer. Kagaya po ni Kristo, how come He spent a lot of His time in prayer? It doesn't mean na hindi siya nagbabasa o nag-aaral, because the Bible says nag-aaral siya from child hanggang Pero there are leadings na binibigyan ng Espiritu Santo where He leads you to prayer, He leads you to wait, He leads you to be in the Word. Okay? Anyone else have any questions? Yes po. Yung bang sa King James, bakit wala yung 18? Yan ba dahil sa... Manuskrito na ginamit po nila.
kulang ang sources nila, gano'n. We can say yung ginamit po nila source is late. Yeah. And yes, very limited po ang source po nila Sa noon. American, gano'n din, wala rin eh. Yeah. Because there's a translation philosophy na ginagamit po ng mga translators where kasi even NASB hindi nakalagay NI stood eh. Ang nakalagay the dragon stood. So when it comes to manuscripts, it's either the dragon stood or si John. So ang ginawa ng King James, they most likely put that in chapter 13 para lang po to catch the flow. Pero karamihan po ng mga manuskrito nakalagay and the dragon stood or the serpent stood. Pero kapag nakalagay and I stood, that means yung manuskrito na ginamit is very late. It's very late, yeah. Okay? Anyone else? May mga Brother June? Yes, yes pa. Paano natin reconcile sa 12:14 Yan, Ice 2. na kukonekti lang tayo pero we're facing tribulation? He will protect your soul. Which means that kahit na mamatay po tayo dahil sa pag-uusig, babalik at babalik po tayo sa kamay po ng Diyos. So yung protection po doon is not necessarily physical, but it's more spiritual. A matter of fact, Brother Junior, you know, it's fascinating. Thank you for bringing that up dahil ang Book of Revelation may tendency po siya na i-recapitulate yung isang eksena eh. So natatandaan po ba natin in Revelation 7, tinatakan yung 144? Tapos here in Revelation 12, binigyan sila ng pakpak, dinala sa ilang. It's the same scene. They're all talking about protection. So whether it be giving them wings, or bumukas po yung lupa, or sila'y tinatakan, it all gives the same picture and message. The church's salvation is protected, even if they die physically. So, why they use, bakit iniiba pa nung Revelation, yung bakit hindi na lang pare-parehong para at least hindi makagulo sa One, because God is artistic, and He wants to be glorified that way. Number two, if everything was the same scene, paano ho natin makikita yung mga ilang teksto sa lumang tipan na ginamit for these scenes? So He wants to show the harmony and amplification ng both testaments. Okay? Anyone else po? May mga katanungan? Any questions this evening? Related or unrelated? Mama Tess, may tanong ho kayo? May tanong po kayo? Next week na lang ha? Okay. Anyone else? Nanay Leonila, may tanong po ba kayo? Sige ha, sige ha. Sobrang pahirap ni Satan sa mga iglesia. Ito ba parusa ng Panginoon o pagsubok sa mga iglesia? Sa tunay na church? Parusa ba o pagsubok? Yeah. Well, kung pag-uusapan lang po natin ay ang tunay na pag-uusig, hindi po yung parusa sa church. Pagpapala. Nagiging parusa lang po ang isang bagay sa church kapag yung church ay gumagawa ng kasamaan o kasalanan. So sinabi po sa unang Pedro 4, wag sana tayo usigin ng mga tao dahil pumatay ka, nagnakaw ka, nagsinungaling ka, etc. Pero kung tayo po ay nakakaranas ng pag-uusig dahil po sa Ebanghelyo ni Kristo, sabi po ni Pedro, mapalad ka. So, yung nangyayari po dito na pagpapala yun. Pero inihahanda lang po ang iglesia na hindi tayo titigilan ng kaaway, pero hindi rin tayo iiwanan ng Panginoon. So, hindi po ito parusa sa atin. Ngayon, kung parusa man in the most loose sense, pinintulutan din po ng Diyos na magkaroon po ng pag-uusig ang iglesia para yung mga hindi tunay sa kanilang pananampalataya, hindi na magpapatuloy talaga. Kung natatandaan po natin yung parable of the sower, may mga nakarinig pero nung dumating yung mga pag-uusig, hindi na nagpatuloy. So, maraming layunin ng Diyos kung bakit po niya pinintulutan. Parusa sa mga hindi tunay, parusa sa mga tunay na nagkasala, or as a discipline, pero pagdating sa tunay na iglesia na namumuhay po sa kabanalan, pagpapala ho ito. Pagpapala. Okay? Anyone else po have any questions about this evening's message and lesson? Okay? Well, kung wala na po tayo mga questions at naging klaro ho sa atin,
that Christ's faithfulness will in fact protect the church till the end. Magbigay na ho tayo ng doxology sa ating Panginoon.